Mula kay sa iyong araw mga kapatid, paano na checkmate ng USA at Pilipinas ang China mga tol? Paano nga ba mga tol, no? Yan ang ating aalamin dito sa videong panonoorin natin ngayon. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay sa iyong araw mga tol. At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, criticism at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ang Estados Unidos at Pilipinas ay nagtagumpay sa kanilang plano laban sa China sa South Pacific at si Pangulong Xi Jinping ay galit na galit dahil dito. Uso kong ilong. Ating pag-usapan mga kaibigan. Ang kamakailang mga pangyayari sa geopolitics sa Timog Pasipiko ay nagpapakita ng mga estratehikong galaw mula sa Estados Unidos at Pilipinas na epektibong kumukontra sa China. Ayon sa mga ulat, hindi natutuwa si Pangulong Xi Jinping sa mga pangyayaring ito. Nagkaroon ng mahalagang kasunduan ang United States at Pilipinas noong Pebrero 2, 2023 na nagpapabaliktad sa halos isang dekada ng mga pagsusumikap ng China na impluensyahan ang Pilipinas palayo sa kanilang alyansa. Naiinis sila mga tol kasi hindi ito yung inaasahan nila di ba? After ng napakahabang panahon na pamamalagi nila dyan, walang kumukontra, walang nagbabalita sa kanila mga tol. Tas ngayon nakikita nila yung Pilipinas, kumikilos, nagpapalakas, no? Mauudlot nyo yung matagal na nilang inaasam-asam. Sa United States, ang pangunahing aspeto ay matatagpuan sa estratehikong kahalagahan ng Pilipinas at Timog Pasipiko dahil sa kanyang geograpikong lokasyon na matatagpuan sa pangunahing mga daan ng pandaigdig na pagpapadala. Dahil dito, may kakayang makaapekto ang Pilipinas sa kalakalan ng maraming bansa sa buong mundo, lalo na ang China na umaasa sa mga ruta ng karagatan para sa kanilang mga export at import ng langis mula sa gitnang silangan. Ang China ay naglaan ng malaking pondo para sa modernisasyon ng kanilang navy na may pinakamalaking navy sa buong mundo, kabilang ang advanced na destroyers at aircraft carriers. Gayunpaman, kahit na may mga pagsusumikap ng China, nananatili pa rin ang United States sa pangunguna sa ilalim ng ilang aspeto sa kanilang kapabilidad sa navy, tulad ng mga battle force missiles. Ang focus ng China sa pagpapalawak ng kanilang navy ay dahil sa pangangailangan na may pakita ang kanilang kapangyarihan sa Timog Pasipiko at Indian Oceans. Anuman ang mga balakid tulad ng mga choke points sa Straits of Malacca. Ang kamakailang kasunduan sa pagitan ng US at Pilipinas ay ang pinakamalaking pagpapalawak ng military access sa loob ng 30 years na nagbibigay ng karapatan sa United States na gamitin ang karagdagang mga airfield at panatilihin ang kanilang kagamitan at mga tauhan. Ito ay nagpapalakas sa military presence ng United States sa rehiyon na nagbibigay daan sa kanila na ipatupad ang isang posibleng pagsara laban sa China kung kinakailangan. Sa kabila ng mga aspeto sa militar, ang kasunduan ay nagtutok din sa pangangailangan ng United States na mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon, samantalang nagbibigay ito ng panganib sa Pilipinas. Ito ay may kahalong benepisyo rin. Isa na dito ay ang tiyak na seguridad ng bansa sa pagkakaroon ng mga tropang Amerikano na nakadestino kasama ang sariling mga tropa. Isa pa ang pagtaas ng gastusin ng United States sa mga lugar kung saan nakabase na ngayon ang kanilang mga pwersa. Sa kabila ng mga panganib, ang China ay nagpahayag ng pag-aalala sa kasunduan. Ito ay tinuturing na nagpapalala ng tensyon at nagbubunsod ng panganib sa kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon. Bagaman nagpupunyagi ang China na baguhin ang opinyon ng publiko ng Pilipinas laban sa United States. Ang mga survey ay nagpapakita ng malakas na paboritong opinyon sa US ng mga Pilipino, sa kabaliktaran sa negatibong sentimiento laban naman sa China. Paano nila babaguhin mga tol? 'Di ba? Yung opinyon ng bawat Pilipino na mahalin sila, gustuhin sila mga tol. Matagal na naman natin silang gusto 'di ba? Tinanggap natin sila ng napakatagal na dito sa bansa natin mga tol. Ang tagal na natin silang kasama rito mga kapatid, no?
Pero yung ginagawa ng kanilang gobyerno, yun ang hindi talaga maayos, 'di ba? So yung ginagawa ng mga pro-China, mali sila ng diskarte. Ang pinipilit nilang gustuhin ng mga Pilipino, yung gobyerno ng China mga tol na umaagaw at pilit na bumabalewala sa Pilipinas, 'di ba? Yun ang pilit nilang minamatwid, eh. Yun ang pilit nilang itinatama, eh. Eh kaso nakikita natin mga tol, nasasaksihan natin, napapanood natin sa mga palabas mga tol kung paano nila tinatrato yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga kinauukulan mga tol, at kung papaano nila tinatrato yung mga mangingisdang Pinoy. 'Wag silang magtaka kung bakit nagagalit din sa kanila yung mga Pilipino dahil sa kanilang mga pinapakita, 'di ba? Kaya nga ito nagre-reaction tayo mga tol, nagbibigay tayo ng commentary, 'di ba? Minsan talaga madalas nating kinokontra yung yung mga pro-China na nagsasabing, China talagang mabait 'yan, mga gano'ng mga bagay, 'di ba? Eh kaso kabaliktaran nung ipinapakita mismo ng bansang pinagtatanggol nila, eh. Ang konteksto ng kasaysayan ng masamang relasyon sa pagitan ng US at Pilipinas noong administrasyon ni Duterte ay nagbago nang Oo. maupo si Bongbong Marcos. 'Di ba nung panahon ni Duterte, napakalayo ng Amerika sa atin mga tol, 'di ba? Pinapalayas ni Duterte, minumura niya. Yung China ang talagang nandirito kahit na binabatikos din siya nung mga panahon na 'yan mga tol, Panahon pa ni Duterte marami na tayong nababasa sa mga comments, sa mga video. Sabi ni Digong sasakay daw siya ng jet ski, asan na yung jet ski? Pinagtatanggol pa nga natin yung dati mga tol, eh. Nasabi ko hindi naman kasi literal na sasakay sa jet ski, 'di ba? Hindi naman gano'n. Pero ngayon nakukuha natin yung kahulugan, 'di ba? Kahulugan nung sinabi niyang sasakay siya sa jet ski, ibig sabihin nun ipaglalaban niya yung ating soberanya. Kaso hindi gano'n ang nangyari mga tol, 'no? Ikaw, anong masasabi mo dun? Tuloy natin. Tinutukoy ang artikulo ang potensyal na global na epekto ng isang Chinese invasion sa Taiwan at ang pangangailangan ng diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon. Exodus 15 verse 12. Nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamon ng lupa ang aming mga kaaway. Sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay. Tungo sa lupang banal, sila iyong pinatnubayan. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos, siya ang ating sandigan, siya ang ating katapangan, ang tanging magliligtas sa atin sa anumang kapahamakan sa lupang ito. Ituon natin ang ating pananampalatayang buo sa Kanya at Alam niyo mga tol 'no, medyo pinutol ko lang muna yung sa Bible 'no, kasi meron tayong mga opinion, meron tayong mga komento na hindi ata nababagay pasukan natin ang talata ng Bible. Marami nagsusulong ngayon dun sa tinatawag nilang tiyatya, pero ayaw ng karamihan niyan dahil nga baka kapag nangyari daw yon humaba yung term, 'no? Buti sana kung si PBBM lang ang hahaba ang term, okay pa, 'di ba? Pero kung hahaba ang term nung ibang, nakikita nating medyo hindi maganda ang ginagawa mga tol, hindi nga naman talaga karapat-dapat, 'no? Kung ikaw tutol ka ba sa tiyatya o pabor ka sa tiyatya? Paano 'pag ang mauupo diyan, hindi marunong o hindi hindi magaling o hindi nararapat, o 'di nagkanda yari-yari na tayo diyan mga tol, 'no? Pero eto nga 'no, every 6 years lang tayo nagpapalit ng presidente natin mga tol. Ang lagi nating sinasabi rito every time na meron tayong reaction video, sana, no, sana, kung hindi man matapos ni PBBM itong kanyang ginagawa tungkol dito sa West Philippine Sea. Kasi ito talaga yung pinaka-concern natin ngayon mga tol, eh. Yung awayang politika, problema rito sa Pilipinas, matagal na natin problema yun, eh. Pero eto, yung sa West Philippine Sea mga tol, makakadagdag ng problema yan. Mas lalong magpapahirap sa mga mamamayan kapag tuluyan nakuha ng China yan, kasi hindi na makakapangisda yung mga Pilipino diyan. Siguro sa kabilang bahagi ng dagat natin pwede pa, pero yung mga taga doon lang ang makakapangisda. Yung mga taga rito sa kabilang part, paano yan? Kasi ang bansa natin napapalibutan tayo ng tubig, di ba? So yung mga nakakapalibot na tubig sa atin, dapat lahat yan may karapatan tayo diyan dun sa 200 nautical miles na yon. Now which is inaangking nga nitong China mga tol, at ayaw nila tayong bahagian tungkol diyan. So ang gobyerno natin ngayon after ni Duterte, gumagawa ng paraan, nagpapalakas tayo ng sandatahan para madepensahan natin 'yan. Sana yung susunod 'no, dahil nga sa away politika mga tol dito sa Pilipinas, hindi hindi natin alam talaga kung sino ang mauupo, kung sino gugustuhin ng tao. Kanya-kanya silang siraan, 'di ba? Pero eto mga problema, ang problema natin 'pag naupo
mga tol, ang presidenteng magiging maka-China ulit, wala, yari na naman tayo diyan mga kapatid. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin mula sa iyong araw? Etong pagsasanib puwersa ng US at Pilipinas mga tol ay talagang matinding sakit ng ulo ng China 'to mga tol. Sakit ng ulo talaga nila 'yan. Puwede kang mag-comment sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.